gadget or panonood po na ating mga paboritong palabas sa TV, bigyan din po natin ng oras ang pag-ehersisyo. Kaya naman inimbitahan po natin ngayong araw dito po sa ating programang topic ang isang professional fitness coach para malaman po natin kung ano ba ang exercises na maaari po nating gawin while at home. Yan po ang ating topic for the day at makakasama po natin sa ating kwentuhan. Wala pong iba kundi si Coach Elwell Sabile. Magandang araw sa iyo, Coach Elwell. Magandang araw po, Miss Jen. Magandang araw sa mga kakumpangan. Opo, welcome sir sa topic. Before anything else, kumusta po kayo? Kumusta po ang lagay ninyo? Ngayon tayo po ay nakakaranas ng pandemya. So, mabuti naman. Ito, palaging nasa bahay lang. Kasi yung work ko, work from home naman ako for now. Yan alam naman natin, siyempre sa ngayon, napaka-risky lumabas. So, in that way, nakakatulong na rin tayo sa gobyerno na in a way na kinikip natin na safe yung sarili natin. Tama. And of course, our frontliners, di ba, sir? Nakikiusap sila kasi sila po ay talagang burnout na, no? But still, they have to continue working para sa ating mga kababayan. Anyway, sir, ikwento niyo po sa amin, yung inyo pong journey. Paano po kayo napunta sa pagiging fitness coach at ikwento niyo po sa amin yung inyo pong work as a fitness coach. Okay, actually, first love ko talaga is basketball. Mm-hmm. Pero hindi tayo pinalad kasi lack of height. And then kasi that time, way back 2003 yata yun, Siyempre, yun yung pinaka-prime natin, Nandiyan yung mga vices, like yung inuman, yung siyempre, yung sigarilyo. And then one time, naglalakad kasi kami nun So, may nakita kami yung gym. Then, pumasok kami. Then, actually, bakal gym lang siya. Normal gym lang. Okay, pumasok kami. And then, tinry namin. And then, yung first day, and then the second day, sumakit yung katawan namin. So, nag-muscle soreness kami, ganyan. So, parang ayaw na namin bumalik. And then, third day, tinry namin ulit hanggang sa naging numbing muscles namin, naging used na. And then, kasi during those days, gusto lang namin lumaki yung arms, yung braso Yung pinaka-ano that time, yung braso lang. Hindi pa kami aware. Pamacho lang, yung parang pag nag-polo shirt ka, putok yung braso. Ganun lang yung gusto namin before. So, lately, yun, parang as we grow, parang, nakapag-research din kami by our own, hanggang dun sa time na na-realize namin na parang nagiging passion na namin. So, hindi na kumpleto yung araw namin nang hindi kami nakakapag-workout or nakakapag-weight. And then, kasi parang nalalata kami or what, basta hindi na kumpleto. Kailangan, to kickstart our day, kailangan workout muna. Para matapos namin yung lahat ng to-do list namin for that specific day. So, hanggang sa nakapag-isip ako na parang pwede ko siyang gawing profit. Na parang yung passion turned into business, parang gano'n. So, at least may tutukan ko siya kasi gustong-gusto ko siya So, nasa puso ko talaga yung ginagawa ko Diba, parang nag-isip ako ng way na kumita na nasa bahay lang. Okay. At the same time, passion ko. Then, sinishare ko rin yung knowledge. And then, that time din kasi... Nagtayo na po kayo ng sarili ng gym? Is that what Hindi pa. Hopefully next year. Sa awa ng Diyos. And then, yun. So, since hindi siya connected rin sa course ko, so ang ginawa ko is nag-take ako ng mga seminars and certifications regarding fitness. Nag-invest muna talaga ako. Okay. Then yun, siguro mga 2 to 3 years siya. Nag-aaral ako. Ang dami kong ina-attend na seminars and certifications. Then hanggang dun sa time na medyo naging parang, kasi almost 10 years na rin ako sa fitness industry Mga almost 10 years na, medyo matagal na rin. Napakarami ko ng nakasalamuhan, naging clients, average, mayaman. First work ko sa Gold's Gym, San Fernando. So, as a personal trainer, and then nag-move up ako into fitness manager. Then, nagkaroon na... Nag-abroad ka din, Ma'am? Nag-abroad din po kayo. You also work... yun. Nagkaroon na opportunity abroad. Nagkaroon na magandang offer. Ginrab ko yun. So, same rin, coach. And then, same time, fitness manager. Then, naman kasi medyo challenging kasi yung mga nakatrabaho ko doon, ibang lahi. So, halos na hinahawakan ko ng staff doon is
like Jordanian, Egyptian, Mhm. Omani, kasi mga Middle East people. Mhm. Which is maganda naman yung samahan namin. Mhm. Balita ko, sir, ano din nagko-compete ka din? Anong year po Yes, yung to do compete. sa mga bodybuilding competition ba? I think the last time I've competed is last 2019, way back in July. Mhm. Talagang grabing preparation ko doon, no? 6 months. So I trained twice, morning, fasted cardio, and then in the afternoon, nag-weights ako. So twice yon. So 30 minutes sa morning, and then in the afternoon, mga around 6 p.m., 45 minutes, weightlifting naman yon. Then, syempre, naka-strict diet din ako doon. So naka-oras, naka-count yung like proteins, fats, and carbs, counted lahat yan, kung ilan yung iti-take ko for the day. Okay. So hindi siya madali, no? So, Mhm. dyan papasok yung mental toughness, which is kailangan natin ngayon dahil pandemic. Opo. So, most of the time pala, sir, talagang we can call you already, na fitness enthusiast talaga, kasi ang tagal mo na. You started as parang exercise, nag-exercise ka lang, nagpapalaki ka lang ng Yes, then nag-end up, as a career, Pero kumusta naman po? We know na buhat na nagkaroon ng pandemic, isa sa greatly hit talaga na negosyo din, yung mga gym, Kwentuhan niyo po kami, how did you cope up with the situation? Well, basically, the fitness industry, isa sa mga pinaka-tinamaan, no? So, gyms and fitness studios were the first businesses to undergo forced shutdowns. Correct. So, marami tayong, especially mga kababayan na nawalan ng trabaho, na mga coaches at staffs ng mga gym. So, ang ginawa ng ibang gyms is nag-launch sila ng mga virtual classes. Nag-online din, Online din, no? So, kasi yun yung new normal ngayon, di ba? Opo. So, Did you nilaunch take na care yun. well? Miss Jen? Paano po kayo po, paano po ninyo, what innovations did you make, para makasabay? Kasi ito nga po, under the new normal, lahat talaga, through internet na lang, tulad po natin, naka-work from home tayo. Most of us, work from home, and of course, we have to make a living, Kailangan po natin mag-innovate, kailangan natin sumabay. On your part, Sir Elwood, ano po yung ginawa ninyo para somehow, makapagpatuloy pa rin po tayo sa ating pagtatrabaho? Yes, I think, Miss Jen, siguro advantage ko na rin yun kasi wala pang pandemic, I do online coaching na So, before kasi nasa abroad ako, so nag-decide ako mag-resign doon dahil sa anak ko. So, wala siyang kasama dito. Since yung wife ko is OFW din, na nasa Saudi siya ngayon. So, nakaka-uwi naman siya every 3 months. Ako kasi every 6 months onwards. So, ang ginawa ko, nag-resign ako, and then nag-isip ako ng isang bagay na pwedeng kumita na nasa bahay lang, nakasama ko yung baby ko. Before pandemic yan, I think that was 2019. So, ang ginawa ko, lahat ng previous clients ko, so in-invite ko sila mag-train through online, through video call. So, ang ginawa nila, naghanap lang sila ng open space sa bahay,